Share ko lang po itong nakakatawa at nakakakilabot na nangyari sa akin, Ma'am Airy. Ako po si Boyet. Nangyari ito nung panahon na nagtatrabaho pa ako bilang dicer o merchandiser sa isang kilalang supermarket. So ganito po yon. Nung mga panahon na yon, sobra akong inatrasado ng pag-uwi. Biglaan kasi kung magpatrabaho ang supervisor ko. Kasi sa bagay, medyo nade-delay din naman talaga ang dating ng mga produkto para sa store namin. Sa isang branch ng supermarket sa Angono Rizal ako nagtatrabaho. Bilang merchandiser, parte ng trabaho ko ang i-inventory lahat ng items na dumadating. Palitan naman kami ng ibang kasamahan ko. Kaso ay biglang nag-resign ang isa sa mga ito, kaya nadodoble ang araw ng pag-overtime namin. Nagpapaalam naman ako sa mga magulang ko kapag maatrasado ako ng uwi. Ayoko din kasing makaistorbo sa mga ito. May sarili naman akong susi ng mga pinto sa bahay. Pero para hindi ko na madaan-daanan o malakdangan yung mga pinsan ko na natutulog sa sala, ay sa pintuan sa kusina na ako pumapasok. Ilang gabi na ako umuwi ng pasado 12:00 o hindi kaya ay 1:00 ng madaling araw. Pagkapasok sa loob ng bahay ay dahan-dahan na akong aakyat sa hagdan saka papasok sa kwarto ko. Sa sobrang pagod ko na kasi galing trabaho ay mas pinipili ko na lamang ang matulog kaysa kumain. Kinabukasan pagkagising ko, bumangon agad ako para kumain ng almusal dahil ilang oras lang ay gagayak na ulit ako para pumasok sa trabaho. Naabutan ko sa hapag ang ama ko at ang kapatid niya na si Tito Oblak. Kalbo kasi siya ever since, kaya nakasanayan na namin na tawagin ito sa palayaw na iyon. Napakalaki ng pagkakangiti ng Tito Oblak pagkakita sa akin. Agad pa ako nitong ipinaghila ng upuan at nang makaupo ay masahe pa niya ako sa balikat. Takang-taka naman ako sa ginagawin ng tito ko na iyon. Sabay nagwika ito ng, "Yan ang lahi natin. Matikas. Matinik sa chikos." Sabay hagalpak ng tawa. Tatawa-tawa lang din naman ang ama ko. Nagugulumihanan talaga ako sa mga sinasabi nito. Hindi na lang din ako nagtanong at kumain na lang. Maya-maya din ay umalis na ang magkapatid. Lumabas na ito ng bahay upang puntahan ang mga alaga nilang manok na pula. Hindi ko maisip kung ano yung gustong ipahiwatig ng mga ito sa akin. Hindi kasi alam ng kahit sino sa pamilya ko ang pagiging paminta ko. Opo, bakla ako. Alam ko kasi na kapag sinabi ko yon sa mga ito, sobrang disappointment ang mararamdaman nila sa akin. Saka sigurado din ako na abugbog at tatay ang beauty ko. Kaya pinili ko na lang na itago si Barbie sa katawan ng mala Derek Ramsey. So ganun pa din ang routine ko. Nagpatuloy pa din ang pag-uwi ko ng halos madaling araw na. Mga nasa 1 week din na ganun ang schedule ko. Hanggang sa sumapit ang pinakahihintay ko na rest day. Makakabawi na din kasi ako ng tulog. Kaya ng pagkakataon na iyon, ay tinapos ko na lahat ng nakatoka sa akin para hindi na ako matambakan pa ng gagawin pagbalik ko sa isang araw. Dahil dito ay inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw. Pagka-uwi ay doon ulit ako dumaan sa likuran na pintuan. Dahan-dahan ulit ako na umaakyat sa hagdan. Pagkadating sa kwarto ay agad na akong nakatulog pagkalapat ng likod ko sa kama. Hapon na nang bumangon ako. Pawing-pawi na ako sa tulog ng araw na iyon. Pagkababa sa kusina ay saktong ando ng Tito Oblak na may nagbabanta na naman ng ngiti sa mga labi nito. Nang makalapit na ako sa lababo para maghilamos at sipilyo, ay agad niya akong tinanong kung taga saan yung chicks na bitbit ko daw kagabi. May sabon pa ang mukha ko na lumingon kay tito ko habang nagtataka. Nagsalita ulit ito. "Nako, huwag mo akong tignan ng ganyan ha. Alam ko na yung mga style na ganyan. Wala namang masama na magdala ka ng babae dito.
Natural yun dahil lalaki ka. Pero sana naman paabutin mo ng umaga at ipakilala mo sa amin ang mama at papa mo. Nabanlawan ko na ang mukha ko kaya umupo na rin ako sa mesa para makapagtimpla ng kape. Kunot-noo pa rin ako sa sinasabi ni Tito Oblak. Pinutol ko na ang sasabihin sana nito. Sabay tanong kung nakainom ba ito. Hindi naman daw. Saka nagpatuloy sa kanyang naisabihin. Saka medyo kakaiba lang yung shota mo ano. Palaging nakaitim na damit. Mula ulo hanggang paa. May belo pa na nakapandong sa ulo. Kako baka nahihiya kaya nagtatakip ng muka. Nanlalaki na ang mga mata ko sa tinura ng tiyuhin ko na iyon. Kaya napasagot na ako na wala akong kasama o isinasama sa pag-uwi ko. At wala din akong girlfriend. Hindi kumbinsido ang kausap ko at nagsalita ulit. Sino yung nakikita ko na nakasunod sa'yo mula pagpasok hanggang sa makakit ka ng hagdan? Nakahawak pa nga sa laylayan ng damit mo? Naku Boyet, wag ako. Alam ko yan. Pero sana sa susunod, ipakilala mo na siya sa amin. At sa oras na yun kamo, wag naman itim na damit ang suotin niya. Pink naman kamo, para cute. Pinanindigan na ako ng balahibo ng mga sandaling iyon dahil alam ko ang totoo sa sarili ko. Napasabi na lang ako kay Tito Oblak ng, Tito, wala po akong girlfriend. At saka aamin na po ako. Bakla po ako Saka yung nakikita niyo po nakasunod ko, sa tingin ko po, hindi po tao yun. Natigalgal si Tito Oblak sa mga narinig. Hindi ko lang sigurado kung dahil sa revelasyon ko o dahil sa sinabi ko na hindi tao ang nakita niya. Ilang beses pa daw nakita hindi lang ni Tito Oblak kundi maging ng mga kasama ko sa bahay ang nasabing babaeng nakaitim na nakasunod lang sa akin. Hanggang sa kusa na lamang itong nawala. Hindi ko alam kung saan galing iyon at hindi ko na rin inaalam pa. Kasi kahit hindi ko siya nakikita ay kakaibang kilabot naman ang ibinibigay nito sa akin. Mas nakakatakot pa din kaysa sa gender revelation ko sa pamilya ko, lalo na kay Pudang. Ayun lamang po ang istorya ko, Ma'am Eri. Salamat sa pagbabahagi ng aking maiksing kwento. More power po sa channel ninyo.